Alam nyo, sa sobrang dami ng mga bayani sa kasaysayan natin, may mga kwento na parang natatabunan na, no? Isa na rito ang kwento ni Luciano San Miguel. At yung sa kanya, hindi lang ito basta isang chapter sa history book ha. Ito yung kwento ng huling pagtindog, isang testamento sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng paninindigan. Pakinggan niyo to. Isang apoy na nananatiling nagliliyab kahit ang lahat ay tila napundi na. Grabe, diba? Para sa akin, yan na yata ang pinakaangkop na paglalarawan sa kanya. At yung linyang yan yung magiging guide natin para maintindihan kung bakit nga ba siya tinawag na huling general. Sige, umpisahan natin section 1, ang huling apoy. Dito, kikilalanin natin si San Miguel, hindi lang bilang isang general, kundi bilang yung huling siga, yung nag-iisang ningas noong panahong parang lahat ng pag-asa, wala na. Imagine mo to, pinanganak ka sa Noveleta, Cavite noong 1875. Ibig sabihin, minulat mo yung mata mo sa gitna mismo ng kumukulong revolusyon. Yung mismong hangin na hinihinga mo, puro sigaw ng kalayaan. Kaya parang mula pa lang sa simula, nakatadhana na talaga siyang maging mandirigma. Okay, Section 2, ang pagsilang ng isang revolusyonaryo. So paano nga ba yung isang simpleng taga-Cavite naging isa sa pinakakinatatakutang general ng kanyang panahon? Tingnan niyo yung timeline niya. Napakabilis ng pag-angat, di ba? Sa loob lang ng ilang taon, mula sa pagiging ordinaryong katipunero, boom, general na agad. At linawin natin ha, hindi to dahil may backer siya. Purong tapang at galing sa battlefield ang nagdala sa kanya dyan. At dito na papasok yung pinakamabigat na pagsubok sa buhay niya, yung isang desisyon na siyang huhubog sa legacy niya habang panahon. Seryoso, ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon niya. Nahuli na si Aguinaldo noong 1901, yung pinaka-leader ninyo, hawak na ng mga Amerikano. Anong gagawin mo? Itataas mo na rin ba ang puting bandila? O ipagpapatuloy mo ang isang laban na, sa totoo lang, parang imposible nang mapanalunan? Kasi dalawang landas lang naman ang nasa harap niya noon eh. Maraming pinuno yung pinili na yung practical, sumuko at nanumpa sa mga Amerikano. Pero si Luciano San Miguel ay iba. Para sa kanya, ang pagsuko hindi yun option. Ang revolusyon hindi nagtatapos sa pagkabihag ng isang lider. Dito sa Section 4, dito natin mararamdaman yung bigat ng pasan niya. Kasi sa puntong ito, halos mag-isa na lang siyang lumalaban. Pasan-pasan ang bigat ng isang revolusyon na para sa marami, tapos na. Isipin niyo to ha, mula sa abo ng pagkatalo, binuhay niya ulit yung katipunan sa kabundukan ng Rizal at Bulacan. Tinipon niya kung sino man yung natitirang gerilya para bumuo ng bagong hukbo. At sa kabila ng gutom at kawalan ng bala, naging bangungot pa rin siya para sa mga Amerikano. Kaya naman pala siya tinawag na ang huling general kasi literal, siya yung huling apoy na hindi nila mapatay. At tulad ng lahat ng magagandang kwento, darating din tayo sa huling kabanata. Section 5, ang kanyang huling laban at ang pamanang niiwan niya para sa ating lahat. Marso 27, 1903. Tandaan niyo yung petsang yan. 2 taon pagkatapos sumuko ni Aguinaldo, sa araw na ito, haharapin na ni General San Miguel ang kanyang huling pagsubok. At ang entablado ng kanyang huling laban? Coral na Bato, Marikina. Angkop na angkop yung lugar, no? Isang mabatong lugar para sa isang taong may paninindigang sintigas ng bato. At ayun na nga, sa wakas, natuntong siya ng pinagsamang puwersa ng mga Amerikano at Philippine Constabulary. Pinaligiran siya. Dehado sa bilang, dehado sa armas. Sa mata ng kahit sino, tapos na ang laban. Pero para kay San Miguel, hindi na yun ang mahalaga. Hindi na yung panalo ang sukatan, kundi yung paninindigan. Ito yung maiiwan sa kasaysayan at ang ganda. Lumaban siya hanggang sa kanyang huling hininga, namatay na nakataas ang noo na hindi kailanmang nanumpa sa bandila ng dayuhan. Kita nyo, hindi ito pagkatalo. Ito ay pagpili sa karangalan kesa sa pagsuko. So ano ang buod ng lahat ng to? Simple lang, walang hanggang paninindigan. Kasi ang totoong katapatan, hindi yan nasusukat kapag madali ang lahat. Nasusukat yan sa gitna ng kadiliman, kung kailan pinipili ho pa rin kung ano ang tama kahit na ang buong mundo ay kontra sa'yo. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa mundo natin ngayon na, alam nyo na, puno ng kompromiso, ano ang isang prinsipyo na hinding-hindi mo isusuko? Kasi ang kwento ni General San Miguel ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Isa tong hamon, sa'yo, sa'kin, sa ating lahat.
Ano ang iyong paninindigan?